Kamusta kayo mga Kapinoms TV? Sa loob ng makasaysayang bulwagan ng Senado ng Pilipinas, hindi lamang mga matatalinghagang debate at pagpasa ng mga batas ang nagaganap. Sa likod ng mga formal na barong at kasuotan, naroon ang usapin ng yaman at impluensya na madalas nating masilip sa pamamagitan ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o ang tinatawag na SALN. Ngayong papasok na ang taong 2026, muling naging sentro ng usap-usapan ang listahan ng mga pinakamayayamang senador sa bansa. Sila ang mga kinatawan na may hawak ng ating mga buwis. Ngunit gaano nga ba kalaki ang sarili nilang mga bulsa? Sa video na ito, himayin natin ang katotohanan sa likod ng kanilang mga ari-arian, ang pinagmulan ng kanilang milyong-milyong yaman, at kung ano nga ba ang kanilang naging kontribusyon sa ating bayan. Mula sa mundo ng real estate, media, hanggang sa industriya ng pelikula, narito ang 10 pinakamayayamang senador ng Pilipinas. Top 10. Senator Vicente Tito Soto III. Nagsisimula ang ating listahan sa ikasampung pwesto sa pangalan ng nagbabalik na veterano at dating Senate President si Vicente Tito Soto III. Matapos ang kanyang muling pagkapanalo sa eleksyon noong 2025, idineklara ni Senator Soto ang kanyang net worth na umaabot sa 188 milyong piso at 860,000 o 188.86 million pesos. Ang kanyang kabuuang asset ay nasa mahigit 465 milyong piso, ngunit mayroon siyang idineklarang liabilities na nasa 276 na milyong piso mula sa mga personal at bank loans. Ang yaman ni Senator Tito Sen ay nagmula sa kanyang mahabang karera sa industriya ng entertainment bilang bahagi ng iconic na TVJ at ang kanyang mga business interest sa VST Production Specialist at TVJ Productions Incorporation. Sa kanyang pagbabalik sa Senado ngayong 2026, agad siyang naging aktibo sa pagsusulong ng batas para sa 14-month pay at mga panukalang susugpo sa talamak na fake news sa bansa. Bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang politiko, ang kanyang yaman ay simbolo ng kanyang tatag sa parehong mundo ng showbiz at serbisyo publiko. Top 9. Senator Lito Lapid. Sa ikasyam na pwesto, narito ang isa pang legend ng pelikulang Pilipino, si Senator Manuel Lito Lapid. Sa kanyang huling salin ngayong 2025 to 2026, lumitaw na ang kanyang net worth ay nasa 202 milyong piso at 30,000 o 202.03 million pesos. Ang kanyang mga asset na binubuo ng mga real estate sa Pampanga at iba pang personal na ari-arian ay umaabot sa halos 274 na milyong piso habang meron siyang liabilities na nasa 72 milyong piso. Kilala bilang Leon Guerrero, ang yaman ni Senator Lito ay bunga ng kanyang mga dekada sa pagiging action star at direktor. Sa loob ng Senado, hindi man siya ang pinakamaingay sa debate, siya naman ang may akda ng napakahalagang Lapid Law o ang Free Legal Assistance Act na tumutulong sa mga mahirap na makakuha ng libreng serbisyo ng abogado. Ngayong 2026, patuloy niyang isinusulong ang mga batas na magpapaunlad sa lokal na industriya ng pelikula at turismo sa bansa. Top 8. Senator Jinggoy Estrada. Pagdating sa ikawalong pwesto, matatagpuan natin si Senator Jinggoy Estrada. Sa kanyang verified record, ang kanyang net worth ay pumalo sa 221 milyong piso at 200,000 o 221.21 million pesos. Ang kanyang kabuang asset ay nasa mahigit 252 milyong piso na may liabilities lamang na nasa 31 milyong piso. Bilang anak ng isang dating pangulo, ang yaman ni Senator Jinggoy ay nagmula sa mga negosyo ng pamilya at sa kanyang sariling career sa pag-aartista at produksyon ng pelikula. Sa kanyang panunungkulan, nakatutok siya sa kapakanan ng mga manggagawa. Siya ang isa sa mga pangunahing nagsulong ng kasambahay law at patuloy na naglalayong itaas ang antas ng pamumuhay ng mga ordinaryong empleyado
sa pamamagitan ng kanyang mga legislative reform sa labor sector. Top 7. Senator Robin Hood Padilla. At para sa ikapitong pwesto, isa sa mga pinakasurpresang pangalan pagdating sa usapin ng yaman, ang dating action star na si Senator Robin Hood Padilla. Ayon sa kanyang mga verified documents, ang net worth ni Padilla ay pumalo sa 244 na milyong piso o 244 milyon pesos. Ang malaking halagang ito ay hindi nanggaling sa politika, kundi sa kanyang halos 3 dekadang pamamayagpag bilang isa sa pinakasikat at pinakamahal na aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon, kasama na ang kanyang mga dambuhalang product endorsements at mga naipong ari-arian. Sa Senado, si Senator Robin ay naging boses ng sektor ng mga Muslim at masugid na tagapagsulong ng constitutional reform o charter change. Bagamat madalas siyang maging paksa ng debate dahil sa kanyang mga controversial na pahayag, hindi maikakaila ang kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng federalismo na sa tingin niya ay susi sa tunay na pag-unlad ng mga probinsya. Ang kanyang yaman ay nagsisilbing patunay na ang kanyang tagumpay sa sining ay matagumpay niyang nadala sa kanyang bagong yugto bilang isang mambabatas. Top 6. Senator Panfilo Ping Lacson. Pumasok naman sa ika-6 na pwesto ang isa sa mga pinakarespetadong watchdog ng Senado, si Senator Panfilo Ping Lacson. Matapos ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa Senado noong 2025 elections, iniulat ni Lacson ang kanyang net worth na nasa 244 na milyong piso at 700,000 o 244.9 milyon pesos. Ang pagtaas ng kanyang yaman ay iniuugnay niya sa mga lehitimong kita mula sa kanyang mga personal na negosyo habang siya ay nasa pribadong buhay mula 2022 hanggang 2025. Si Senator Ping ay kilala sa kanyang no pork policy at sa kanyang mahigpit na pagbabantay sa pambansang budget upang maiwasan ang korupsyon. Siya ang arkitekto ng National ID Law at ang Anti-Terrorism Act of 2020. Sa kanyang pagbabalik ngayong 2026, muli niya pinatutunayan na siya ang bantay sa lakay ng kaban ng bayan. Tinitiyak na ang bawat piso ng buwis ay napupunta sa tamang proyekto. Top 5. Senator Camille Villar. At para sa huling slot sa ating unang bahagi, pumasok sa ika-5 pwesto ang pinakabatang miyembro ng mga bilyonaryo sa Senado, si Senator Camille Villar. Sa kanyang idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ngayong 2026, lumitaw na ang kanyang kabuang net worth ay nasa 362 milyong piso at 70,000 o 362.07 milyon pesos. Ang nakakamangha rito ay ang kanyang ulat na wala siyang anumang liabilities o utang. Ang yaman ni Senator Camille ay nagmula sa kanyang posisyon at mga shares sa Villar Group of Companies, ang dambuhalang korporasyon ng kanilang pamilya na nasa likod ng Vistaland at All Home. Bago pumasok sa Senado, naging kinatawan siya ng Las Piñas kung saan isinulong niya ang mga programang pangkabuhayan. Ngayong 2026, ang kanyang mga legislative agenda ay nakatutok sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante o MSMEs, ang proteksyon sa karapatan ng mga kababaihan at ang pagpapalakas ng sining at entrepreneurship sa hanay ng mga kabataang Pilipino. Top 4. Senator Juan Miguel Migs Zubiri. Sa ating top 4, tumatambad ang pangalan ng isa sa mga pinakarespetadong leader sa Senado, si Senator Juan Miguel Migs Zubiri. Ayon sa kanyang verified SALN ngayong taon, ang net worth ni Senator Zubiri ay umabot na sa halagang 431 milyong piso at 700,000 o 431.7 milyon pesos. Ang yaman na ito ay binubuo ng mahigit 631 milyong pisong halaga o 631 milyon pesos ng mga asset. Ngunit mayroon din siyang idineklarang liabilities o utang na nasa 200 milyong piso. Ang yaman ni Senator Migs ay nagmula sa mga negosyo ng kanyang pamilya sa Bukidnon, partikular na sa agrikultura at real estate development. Sa loob ng Senado, siya ay kilala bilang Mr. Workhorse dahil sa dami ng batas na kanyang naipasa.
Siya ang pangunahing may akda ng Bangsamoro Organic Law at masugid na tagasulong ng Renewable Energy Act. Ngayon, patuloy niyang pinaglalaban ang umento sa sahod ng mga manggagawa, isang advokasya na lalong nagpatibay ng kanyang imahe bilang isang mambabatas na may malasakit sa masa sa kabila ng kanyang malaking net worth. Top 3. Senator Erwin Tulfo. Sa ikatlong pwesto, narito ang isa pang miyembro ng makapangyarihang pamilya Tulfo sa politika, si Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang pinakahuling deklarasyon, iniulat niya ang net worth na 497 milyong piso o 497 million pesos. Ang kanyang kabuuang asset ay nasa mahigit 656 na milyong piso habang mayroon siyang liabilities na nasa 159 na milyong piso. Ang yaman ni Senator Erwin ay bunga ng kanyang matagumpay na karera sa media sa loob ng ilang dekada, mga personal na investment sa real estate at mga negosyong kinasasangkutan ng kanyang pamilya. Bilang isa sa mga pinakasikat na boses sa bansa, ginamit niya ang kanyang impluensya sa Senado upang isulong ang mga batas para sa social welfare at disaster resilience. Kilala siya sa kanyang action-oriented na estilo ng paglilingkod kung saan madalas siyang nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at pagsusuri sa mga ahensya ng gobyerno na hindi nakapagbibigay ng maayos na serbisyo sa publiko. Top 2. Senator Raffy Tulfo. Papasok na tayo sa Billionaires Club ng Senado. Sa ikalawang pwesto, narito ang idol ng bayan, si Senator Raffy Tulfo. Sa kanyang 2025 SALN, ibinunyag ni Senator Raffy ang isang dambuhalang net worth na 1 bilyon at 52 milyong piso o 1.052 billion pesos. Ang kanyang yaman ay nahahati sa 376 na milyong piso para sa real estate at mahigit 600 milyong piso sa mga personal na kagamitan, kabilang ang mga mamahaling sasakyan gaya ng kanyang bulletproof na Cadillac Escalade. Ang yaman ni Idol Raffy ay produkto ng kanyang napakalaking impluensya bilang top YouTube personality at broadcaster sa bansa bago pa man siya naging senador. Sa Senado, siya ang boses ng mga inaaping manggagawa. Siya ang nagpasa ng mga resolusyon para protektahan ang karapatan ng mga OFWs at patuloy na bumusisi sa mga anomalya sa loob ng Department of Labor. Para sa marami, ang kanyang bilyong-bilyong yaman ay simbolo ng kanyang tagumpay na nakuha mula sa tunay na pagtulong sa maliliit na tao sa loob ng mahabang panahon. Top 1. Senator Mark Villar. At narito na nga tayo sa rurok ng ating listahan. Sa ikaunang pwesto, narito ang tinaguriang arkitekto ng Build 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 program, si Senator Mark Villar. Sa kanyang pinakahuling salin, idineklara ni Villar ang net worth na 1 bilyon at 261 milyong piso o 1.261 billion pesos. Nakakamangha ang kanyang record dahil wala siyang kahit isang pisong utang o liability na idineklara. Ang kanyang yaman ay binubuo ng mga kondominium, mga lupain at mahigit 900 milyong pisong halaga ng mga investment sa stock market. Hindi sikreto na si Senator Mark ay nagmula sa pamilyang Villar, ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas na nagmamay-ari ng Vistaland at iba pang dambuhalang korporasyon. Sa Senado, dala niya ang kanyang karanasan bilang dating DPWH Secretary. Siya ang nangunguna sa Committee on Public Works kung saan isinusulong niya ang mga batas para sa mas mabilis na transportasyon at modernong infrastruktura sa buong bansa. Ang kanyang yaman ay tila direktang refleksyon ng laki ng kanilang imperyo sa real estate. At ayun nga mga Kapinoms TV, ang pinakamayayamang senador sa Pilipinas ngayong 2026. Mula kay Senator Soto III hanggang sa bilyonaryong si Mark Villar, nakita natin ang iba't ibang mukha ng yaman sa Senado ng Pilipinas ngayong 2026. Ang mga figures na ito ay hindi lamang mga numero. Ito ay simbolo ng impluensya at responsibilidad. Kayo mga Kapinoms TV, ano ang inyong saloobin sa listahang ito? May kulang ba? Sa inyong palagay, nakakatulong ba ang pagkakaroon ng isang mayamang senador sa pag-unlad ng ating ekonomiya? O mas pabor kayo sa mga leader na ang yaman ay mas malapit sa antas ng pamumuhay ng mas nakararami?
Sino sa 10 senador na ito ang sa tingin nyo ay pinakasulit ang yaman dahil sa dami ng nagawa para sa bayan? At sino naman ang sa tingin nyo ay dapat pang mas magpakitang gilas sa kanilang tungkulin? Ngayong alam na natin ang lawak ng kanilang mga ari-arian, hindi maiiwasang sumagi sa ating isipan ang isang mahalagang tanong. Ang kanila bang yaman ay nagsisilbing tulay upang mas maunawaan ang pangangailangan ng bansa? O ito ba ay nagiging pader na naghihiwalay sa kanila sa realidad ng karaniwang Pilipino? Ibahagi nyo ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Basahin natin ang inyong mga komento ng may respeto at talino. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa susunod nating pagbusisi sa mga issue ng bayan. Dahil sa dulo ng bawat debate, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa salin, kundi nasa kamay ng bawat mamamayang gising ang isipan. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Pinoms TV.